Isang masamang balita ang bumulabog hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May isang tao kasing pumanaw na umaakyat sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa ating planeta. At ang taong ito ay walang iba kundi ang isa po nating kababayan na nangangarap makaakyat sa tuktok ng Mount Everest. Ano nga ba talaga ang nangyari? Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangga, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa masamang kinahinatnan ng ating kababayan na naroon na po sana mga sangkay sa huling bahagi ng pag-akyat niya sa Mount Everest. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pumanaw sa pinakamataas na bundok sa ating mundo. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ang Mount Everest ay isang bundok na pinakasikat sa buong mundo, pinakakilala sa buong mundo dahil sa taas ng bundok na ito na umaabot sa 29,000 feet na ang pinakadulo nito mga sangkay ay halos wala na gaanong oxygen. Kaya't karaniwang gumagamit po ang mga taong nakakaakyat doon mga sangkay ng oxygen para lamang po ma-enjoy nila ang napakataas na bundok. Pero hindi po basta-basta mga sangkay nakakapunta ang kahit na sinong nagnanais na subukang makaakyat sa Mount Everest. Marami ng mga movie, mga sangkay, ang lumabas patungkol po sa mga umaakyat sa Mount Everest na nagkaroon po ng isang malaking problema kung papaano po nila narating ang pinakatuktok neto at kung papaano nalagas ang ilan sa mga kasamahan neto bago po makaakyat ang isang grupo sa tuktok ng Mount Everest. Isa sa mga dahilan mga sangkay kung bakit napakahirap akyatin ang napakataas na bundok na ito ay dahil po sa extreme weather na delikado mga sangkay. Yung tipong napakalamig na nga ng lugar dahil ito po ay nagyayelong bundok. Sasamahan pa po ito ng napakalakas na hangin na nagdudulot po ng napakadelikadong sitwasyon. Ito po yung isa sa mga rason mga sangkay kung bakit may ilan o marami na nga pong tao ang sumugal sa pag-akyat sa bundok na ito. Ngunit hindi po nakadiretso at pumanaw. Ngunit mga sangkay, sa kabila po ng nakakatakot na kondisyon ng weather doon sa napakataas na bundok na Mount Everest, marami pa rin po ang nag-a-attempt taon-taon na akyatin ito. Kahit pa may mga recorded na mga sangkay na bawat taon ay mayroon pong pumapanaw. At nitong taon nga lang mga sangkay, dumagungdong ang isang balita hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ang pagpanaw ng ating kababayan na nagngangalang PJ Santiago o Philip Santiago. Siya po ay isang engineer na bahagi po ng Mountaineering Association of Krishnanagar Snowy Everest Expedition 2025. Siya po ay nag-attempt na umakyat mga sangkay kasama ang kanyang grupo sa napakataas at napakadelikadong bundok na ito. Alam niya ang delikadong sitwasyon mga sangkay dahil walang sino mang aakyat sa bundok na ito na hindi po nabibriefing kung gaano kadelikado ito. Mababasa din po natin sa mga balitaan o kahit i-search po natin sa Google na napakarami na nga pong mga tao mga sangkay ang pumanaw habang sila ay umaakyat. So alam po ni Engineer Santiago na delikado ang kanyang pupuntahan. Si Engineer Santiago mga sangkay ay 45-year-old. Masyado pa pong bata mga sangkay. Kasama pa po niya dito ang kanyang pinsan sa pag-akyat ng bundok na ito. At ayon sa report mga sangkay, bago pa po mangyari ang pagpanaw ni Engineer Santiago sa Mount Everest, naganap po muna mga sangkay ang isang katakot-takot na bad weather sa lugar na ito
na kung saan naroon ang kanyang grupo na dahilan mga sangkay kung bakit pinahinto po muna sila at hindi po muna pinayagan na makaakyat. At pagkatapos doon nagbigay ng go signal para sa kanilang grupo na po pwede na pong akyatin ang lugar na ito. Ngunit sa kasamaang palad mga sangkay, kung kailan nasa Camp 4 na sila, dito pa nangyari na binawian ang ating kababayan ng buhay. Ang Camp 4, mga sangkay, ay ang pwesto na kung saan tinaguriang death zone sa Mount Everest. Dahil ayon nga po mga sangkay sa mga information na lumalabas, ang Camp 4 ay malapit na po sa pinakatuktok ng bundok. At sa part na ito mga sangkay, delikadong-delikado na. Dahil nga po kulang na po dito ng support pagdating po sa oxygen. Dahil po sa napakataas ng part ng bundok na ito. Ang ruta kasi mga sangkay ng pag-akyat sa Mount Everest ay hindi po ganun kadali. Nakagaya lamang po ng mga bundok sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Bukod kasi sa napakatarik ng bundok na ito, delikado ang weather, madulas, sapagkat ito po ay nababalot ng yelo. Pagdating mo po sa Camp 4, kailangan mo lang magsuot ng oxygen, lalong-lalo na po pagdating sa pinakatuktok. Ang ruta ng kanilang dadaanan mga sangkay ay may tinatawag po munang Camp 1 kung saan dito po muna sila magpapahinga saglit. At kung kaya na po nila, pwede na po nilang akyatin ang papuntang Camp 2. Pagkatapos dyan mga sangkay, magkakaroon din po ng matinding pahinga sapagkat papunta na po sila sa pinakadelikadong part. Pagkatapos ng Camp 2 mga sangkay, aakyat na po sila papuntang Camp 3. At pag nakarating na po sila sa Camp 3, kailangan na po nilang magpahinga ulit ng mahabang araw. Sa Camp 3 mga sangkay, mararanasan na rin po nila yung pinakadelikadong weather. May malakas na simoy na hangin, madalas mga sangkay zero visibility. At kung mamalasin pa mga sangkay, animoy bagyo ang haharapin nila mga sangkay sa gitna po ng matarik na bundok na nababalot po ng yelo. Pag nalagpasan po nila ang Camp 3, mga sangkay, aakyat na po sila sa Camp 4. Sa Camp 4, mga sangkay, ay delikado na pong bahagi. Ito po ay ang death zone ng Mount Everest. At kung magiging matagumpay sila sa pagpapahinga sa Camp 4, sila na po ay aakyat papunta sa pinakatuktok ng bundok na ito sa Mount Everest. Na ang buong area, mga sangkay, ay tinatawag din pong death zone. Kailangan po nilang magsuot dito ng oxygen para masuportahan mga sangkay ang kanilang paghinga. Subalit sa Camp 4 pa lamang po, hindi na po kinaya ng ating kababayan. At hanggang sa ngayon mga sangkay, hindi pa rin po malinaw ang pinakadahilan talaga ng kanyang pagpanaw. Isipin nyo to mga sangkay, malapit na po sana ang ating kababayan na si Engineer Santiago sa pinakatuktok. Pero ito po ay ang pinakadelikado ng part sapagkat dito na mga sangkay ang pinakamatarik na bahagi ng bundok na ito. Kadalasan mga sangkay, pagpaakyat na po dito, gumagamit po sila ng pinakamatibay na lubid para lamang po hindi sila manilikado. Napakatarik ng lugar, madulas at delikado. Kung kaya't sa part na ito mga sangkay, marami na po ang pumanaw. Halos taon-taon, mayroon pong pumapanaw na umaakyat sa Mount Everest. Noong 2022 lamang mga sangkay, may naitalang 3 pumanaw sa bundok na ito, including 2 expedition members and 1 hired climber. Noong 2023 naman mga sangkay, naitala rin po ang 17 katao na pumanaw sa napakataas na bundok na ito. Noong 2024 naman mga sangkay, at least 8 climbers ang pumanaw sa Mount Everest at may 2 pong nawala. At nitong 2025, ang kababayan po natin ang pinakauna mga sangkay sa taong ito na pumanaw sa pinakamataas na bundok sa ating mundo. Isa sa main reasons mga sangkay kung bakit may mga taong pumapanaw habang sila ay umaakyat sa Mount Everest ay dahil daw po sa mga injuries at exhaustion. Hindi po nila kinakaya mga sangkay ang pagod sa pag-akyat ng bundok na ito. However,
there is also a large proportion of climbers na pumapanaw dahil po sa altitude-related illness. Hindi po sila nakakahinga mga sangkay at kung may tinatago pa pong karamdaman, mas lalo pong maninilikado, lalong-lalo na po sa Camp 4. So ganyan po kadelikado mga sangkay ang pag-akyat sa Mount Everest, ang tinaguriang pinakamataas na bundok sa ating planeta. At tayo po mga sangkay ay nakikiramay sa pamilya ni Engineer Santiago na ngayon ay nagdadalamhati at nagluluksa sa pagpanaw ng ating minamahal na kababayan. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.